Let me start yung pag-uusapan natin. Ano ho? Kung bakit kailangan nating pag-usapan yung topic ng counterfeits or why should we identify yung mga false gospels. Ano? Yung sabi nga po ayaw kapatid. Bakit kaya? Yung gumana. Okay. So, sabi nga po nila, ang nakakatakot o yung nakakabahala is actually hindi yung very obvious na peke. Ha? Pag nakita mo yung Nike, ang nakalagay ay Mikey, alam mo kaagad na peke na yun eh. Diba? So, hindi yun nakakabahala. Hindi nakakabahala yung makita mo yung pera na kung saan may kasama si Ninoy Aquino na iba pa maliban kay Cory. Hindi nakakabahala kasi obvious kaagad na peke. Ang nakakabahala doon is yung 99% na halos kamukha na para talagang totoo. Ayun yung mas nakakabahala kasi maraming maluloko yung ganong mga bagay. So, kapag nakakita kayo ng pera, before nung bata ako, dito sa may bandang Litex yun eh, may nagpapapalit dyan ng pera. Ewan ko kung alam niyo yung dati yung ganong modus. Magpapapalit ng pera. So, madalas yan 500 tsaka 1,000. Kasi hindi mo talaga mapapansin na peke. Kasi yung texture niya, yung kulay and everything, mapapansin mo na lang siya kapag ginanon mo sa liwanag. And dati yun, sa loob ng papel, makikita mo yung katibayan kung peke or totoo. At makikita mo doon yung tao mukhang cartoons. Yun, doon mo malalaman na peke siya. No? So, very dangerous talaga yung mukhang totoo. And kahit po sa early church, na nagsisimula pa lamang po yung Christian movement, ang problema po ng Christianity, sa totoo lang, ay hindi po atheism. Hindi po yung movement na nagpapakalat na walang Diyos. Okay? Ang pinaka-danger po nung nagsastart ang Christian movement ay yung Jesus plus. Okay? Anything that the people, even those people professing, nagsasabi na sila po ay mananampalataya, yun po yung pinakadelikado. They claim, they profess, they are Christians. Sinasabi nila na mananampalataya at alagad sila ng Panginoong Hesus. Gayon pa man, they add something else kay Jesus Christ. Yung kaninang binasa ni Sister Rowie doon po sa may Galatians, ang pinaka-problem po doon, tatalakayin natin paunti-unti, ay yung tinatawag na Judaizers. Ano ba yung Judaizers? Yung mga Judaizers po, yan, yung mga Jew na naging mananampalataya, naging Christian. The problem is, nung naging Christian sila, naging part na sila ng church, kaso nga lang, dinala nila yung kanilang mga traditions, yung kanilang mga practices, at dinagdag lang nila doon si Jesus Christ. If you remember, nung nandun nga kami sa India, sabi nga nila ni Pastor Sheen, hindi naman problema si Jesus. Pero hindi pwedeng si Jesus lang. Kailangan may idagdag kang iba. Doon magagalit yung mga Hindu. Okay? Sabi niya ganon, kung gusto mo maging Diyos si Jesus, walang problema, idagdag mo sa collection mo ng Diyos. Okay? Pero kinakailangan may iba pa. For the case of the church in Galatia, doon sa nabasa natin kanina, ang plus nila is circumcision, pagkatuli. Kasi kung naaalala po ninyo, in the Old Testament, kasama sa covenant or kasunduan ng Israel sa Diyos na kinakailangan sila magpatuli. Ito yung pinakasimbolo na sila ay nagpapasakop o nagpapasailalim doon sa otoridad ng Judaism. Nagpapasakop sila sa Panginoon. So, noon, as part of pagiging proselyte o ikaw ay sinasabi mong nananampalataya ka na sa Panginoon, ginagawa ng mga Hudyo o kahit yung ibang lahi ay kinakailangan nilang magpatuli. Ayan. And so, alright, even today, we are facing the same threat. Ito rin po yung problema po natin ngayon. At ako masasabi ko po, mas lumalala. Diba? Yung problema ng Israel noon, ang pangalan ng Diyos, Baal. O, si Ashtaroth. Obvious, hindi eh. Diba? Alam mo, hindi yan ang Panginoon. Halatang halata na. Pero yung panlilin lang po ngayon ng Diablo, anong ginagawa niya? Jesus plus something else. Ang nangyayari po ngayon, sinusubukan i-improve yung gospel para mas malasa, mas appetizing, mas magandang tignan. Gayon pa man, para talagang mas masiguro po tayo, klaro sa atin yung ating pananampalataya, pag-uusapan po natin ito. And so we need to identify yung false gospels. Specifically, for today, we are going to talk about legalism versus grace. And ang title po ng ating pag-uusap ngayon is The Gospel of Plus. Alright? Bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong ng kakayanan ng Panginoon. Let's pray. Dakila naming Ama, maraming salamat pong muli sa araw na ito na kung saan ay nakakaroon kami ng kalayaan ng pananambahan. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na masulit po namin ang araw pong ito
at ma-enjoy po namin, magkaroon kami ng encounter po sa inyo. Kahit sa bawat isa ng tagapakinig na nakaupo, dalangin namin Panginoon na anumang maaaring hadlang sa aming pag-unawa ay tanggalin nyo. At gayon din po sa akin na inyong ginagamit lamang ay nawa maging daluyan ng pagpapala at kayo po ang mapapurihan. Maraming salamat muli, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na nagpatawad ng aming mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan at sa banal na Espiritu nagbibigay sa amin ng kakayanan upang makilala kayo. Amen. Alright. While praying, parang naalala ko lang kanina, or hindi lang kanina, most of the Sundays parang ang description ni Hannah dito para kami nagmi-minute to win it. Even weekdays, parang laging nagmamadali. And pag Sunday, ganun din. Parang lagi nagmamadali. Tapos nagmamadali rin matapos. I would just like to say na kanina habang nagdadrive, sabi ko, bakit nga ba ganito yung attitude natin? Sabi kasi kanina ni Nanay Lani na Sunday dapat mag-worship. No? I appreciate na meron tayong lugar kung saan tayo nananambahan, meron tayong gamit and everything. We have our program flow. Pero sana, we're looking forward sa Sunday na hindi lang siya oras na lilipas kasi may gagawin ka pa mamaya. Rather, maging, nandoon yung anticipation na gusto kong sulitin yung Sunday ko na magsasamba ako at magkakaroon ako ng encounter sa Panginoon. So sana ganun yung view natin. Totoo lang, kanina na-realize ko, sobrang bitin pala talaga ng worship pag ganito lang. Ang sarap na, sana si Jam. By the way, praise God, kasama natin ngayon si Jam. Sila Jam mamaya, sabi ko kasi testimony konti, si Jam po, di ba nag-church sa atin dito last year? Yung last? Tama ba ako na? Okay. Last year, si Jam lang po yung nag-church sa family nila. Okay? Okay, great news. Great news. Yung kanilang buong family are worshiping together doon sa CCF Fairview. Di ba? Oh. We always say this, na kahit saan kayo mapunta, as long as we have the same God, we are worshiping the same God, we have the same faith, same salvation, does not matter kung saan ka mapunta, mahalaga ikaw ay nagpapatuloy at lumalago sa Panginoon. And again, Jam, we're very happy, you are worshiping with your family. Sabi ko sa kanya, paano yung worship mo ngayon, tsaka ng inyong family? Sabi niya, mamaya meron pa raw silang worship. Sabi ko, gano'ng oras? Sabi niya, mula hapon hanggang gabi. Oh, panis. Diba? Dapat ganun. Masulit yung araw ng pananambahan. Magharap na tayo mamaya, magsamba ulit tayo sa iba naman. Nakakabitin, pagka lang, umaga lang yung samba. Anyway, yan. Pagsimula po natin yung ating pag-aaral, baka mamaya hindi pa ako na-welcome ba? Okay. Ay, si Mark! Tahimik lang yan. Yan, si Mark. Yeah, si Mark. Nanay Karing. Nagkwento kami ni Mark din kanina. Mamaya, batiin niyo pa po yung minsan lang natin makita rin dito sa church. Okay. So, pag-usapan po natin yung tatlong D. Tatlo lang po ngayon. Tatlong D ng legalism. First is yung departure. Saan? Departure from the person. Kaninong person ito? Doon, I'm going to use a different versions po ng Bible. Pero dito sa Galatians chapter 1 verse 6, ang sabi doon again, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Ayan. Kung papansinin po ninyo, gumamit po kaagad dyan. Verse 6 pa lang. Gumamit kaagad dyan si Paul ng salitang astonished. Okay? Ayun yung Greek word po dyan. Okay? Sa iba't ibang version, ginamit niya, I am amazed. Or I marvel sa King James. Tapos ito nga, ginamit niya, I am astonished. Alam niyo po, madalas, kapag may sulat si Apostle Paul sa iba't ibang mga simbahan, Ephesus, pagsusulat siya sa Corinth, and other churches, ang simula po ng kanyang sulat ay pagbati. Laging pong thanksgiving. Isa lang ang nag-iba dito sa Galatia. Okay? At ang sinimula niya kaagad, yung kanyang sulat sa kanila. Alright? And by the way, sulat ito, talagang love letter ni Paul para sa mga simbahan. Ang sabi niya, abay nagulat naman ako sa inyo. Okay? Yung paraan ng pagkakasabi dito ni Paul, hindi yung tipong, ay natutuwa ako. Hindi po ganon. Hindi siya dito na-amaze na literal. Medyo may counting sarcasm yung sinasabi dito ni Paul. Abay nakakatuwa naman kayo, Tuwang-tuwa ako sa inyo. Parang gano'n yung sinasabi dito ni Paul. Tuwang-tuwa ako sa inyo. Bakit? Anong sabi niya? Kakatanggap nyo lang kay Jesus Christ. Naunawaan nyo na yung biyaya, yung grace. Tapos ngayon, lumalayo kayo doon sa grace na tanggap ninyo, nagpapasalamat kayo. No? Meron yung time na nag-church ka, naka-attend ka ng conference, nag-camp ka, sabi mo, I'm so blessed.
talagang tinanggap ko si Jesus Christ bilang aking Panginoon tagapagligtas. Ay, talaga nararamdaman ko, nagkaroon ko na encounter sa Panginoon, tapos kinabukasan, wala na. Kalimutan na. And worse, ay nagkakaroon ka kaagad ng ibang version ng iyong pinapaniwalaan. So it's not, hindi lang siya yung tipong heart problem. Both siya. Head or mind problem din po. And so si Paul, nakita niya yung emergency, nakita niya yung urgency na kinakailangan niyang i-address itong problema na ito. Bakit napakahalaga? Ang sabi niya doon, lumayo ka agad kayo doon sa grace ni Jesus Christ. Yung grace ni Jesus Christ. Yung gospel, yung salitang gospel, again, uulitin lang natin, yung gospel, galing po yung sa salitang God's spell. Ang ibig sabihin, good news. At syempre, kung may good news, merong bad news. Ano yung bad news? Ang bad news po, alam nating lahat ito, okay, ini-excuse na nga natin na ang bawat isa sa atin makasalanan. Makasalanan sa isip, makasalanan sa pananalita, at makasalanan sa gawa. At dahil po dyan, dahil nilalabag natin yung batas ng Diyos, ang bawat isa sa atin, hindi lang tayo mahihirapan sa buhay, hindi lang po tayo mahihirapan sa lupa. Sa halip tayo rin po ay magsuspend ang ating walang hanggan sa impyerno. Impyerno po pagkatapos dito sa lupa. That is the bad news. And so, kinakailangan magkaroon ng good news. So anong ginawa ng Panginoon? Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus. Para ano? Para yung dapat bayaran natin sa impyerno, binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi na salita ng Diyos, kahit sinong manampalataya at ilagak niya ang kanyang tiwala sa Panginoon, ay hindi na mapapahamak sa impyerno at sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. That is yung pinaka-simple presentation ng good news. Ng good news. Okay? Sobrang good news siya. Bakit? Hindi ka na nagpe-pretend, hindi ka na nagpapakahirap. Tapos na yung walang kwentang mga sakripisyo na akala mo, yun yung magiging paraan ng kaligtasan. Good news! Palangit ka na, napatawad na lahat ng mga kasalanan mo. Nagpapasalamat tayo, Diyos yung nagkatawang tao. Kasi kung hindi Diyos yung nagkatawang tao, hindi niya malalaman lahat ng kasalanan. Imagine yun, nangyari yun 33 AD? Ano ng taon ngayon? 2026? Paano pa yung mga tao rin nabuhay noon? See? So, nagpapasalamat tayo, Diyos ang nagkatawang tao, Diyos yung namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbayad ng mga kasalanan, kasi alam niya lahat ng mga kasalanan mo, from birth to death. Alam niya lahat. That's the good news. And praise God. So, tuwang-tawa siguro si Pablo, every time he leaves another location, ay, nagkaroon ng mga mananampalataya, purihin ng Panginoon, may mga palangit na. So, lilipat naman siya, nagkaroon na naman ng bagong church. Ang saya-saya siguro ni Pablo. So, nung nabalitaan niya, ano nangyari sa inyo, Galacia? Bakit ganito yung nangyari? Manghang-mangha naman ako sa inyo, ano? I am astonished, I am amazed, I marvel. Bakit ganito yung nangyari sa inyo? Natanggap niyo na yung grace. Ha? Bakit grace? Ang anong sabihin ng grace? Hindi mo deserve, hindi dapat para sa iyo yung kabutihan na yon. Gayon pa man ibinigay sa iyo. Yun ang grace. Okay? O yan, si Hannah Grace, hindi ko deserve, binigay ng Panginoon. Okay? Grace. Hindi pa nanay yan, pero nanay ang tawag. Ewan ko lang. Okay? Anong problem? The problem is yung term na legalism. Okay. Sana medyo malaki, I am sorry. Pero legalism. Okay. Anong legalism? Ito yung pinaka-standard definition niya. Okay? Legalism, anong sabi dyan? Legalism is the attempt to gain, maintain, or grow in a right standing with God through human effort, religious rituals, or moral performance. Yan ang legalism. And so the idea is, gumagawa ka ng kung anumang kapamaraanan, anong sabi dyan? Okay? Pwedeng human effort, religious rituals, o kaya moral performance. Napag-usapan na natin yan before. Ano yung ginagawa natin yan? Gumagawa tayo ng panata, gumagawa tayo ng mga sakripisyo, at kung anong mga ritual. Okay, nagbibisita iglesia tayo, nagbibigay tayo ng ikapu at handog, nananambahan tayo, so on and so forth. Para nang sa ganoon, ay maging katanggap-tanggap tayo sa harap ng Panginoon. I remember a story some years ago, sa isang artista din, nasabi niyang ganoon, ay, meron na akong ticket sa langit. Kasi meron siyang inalagaan na isang tao na wala nang pupuntahan, pagkatapos ay inalagaan niya to all throughout that person's life. Hanggang sa nakatrabaho, nagkaroon ng family, kaya sabi niyang ganoon, ay, may ticket na ako sa langit. That is the exact example of legalism. Hindi masama yun, mabuting bagay yun. Pero hindi yun yung kapamaraanan para maging katanggap-tanggap tayo sa presensya ng Panginoon. Simplest way to say legalism is trying to use Mosaic law
or God's law to do what only the Lord can do. Naaalala ko, even to some churches before, ito yung pinapaniwalaan nila, na yung mga tao daw sa Old Testament, okay, kinakailangan daw makagawa ng batas ng Diyos para maligtas. Ha? Ang tanong, sinong tao ang 100% makakasunod sa batas ng Diyos? Meron? Ako lang nakataas eh. Meron? Wala. Walang makakagawa. So that is legalism. That's a problem. Kaya nalulungkot si Pablo. And that's really a sad thing na mangyari po sa atin. Na you have been attending church, you are involving yourself in the ministries, nagkaroon ka na ng iba't ibang sakripisyo, na yun pala ang buong akala mo, lahat ng ginagawa mo ay kapamaraanan para mapalangit ka. Malungkot na bagay po yun. Okay? Ito yung pinaka-core ng nais ituro po sa atin ng Panginoon through the Apostle Paul. Okay? Pansinin ninyo, ang sabi niya po ulit doon sa salita ng Diyos, you are turning to a different gospel. Tsaka sabi niya, deserting Him. Iniiwan nyo siya. Ang pronoun na ginamit, hindi po neutral or hindi neutral yung ginamit, masculine. Yung sinasabing iniwan po nila, hindi po idea, hindi lang po konsepto. Yung sinasabi po ni Pablo dito na iniwan po ng mga mananampalataya sa Galacia ay tao, person. Kaya ang ginamit na pronoun ay him. And so, sabi ganoon ni Pablo, when you are legalistic, okay, pag pinapaniwalaan mo yung legalism, ano sabi diyan? You are turning your back on the God who called you. Ang tinatalikuran mo, ang iniiwan mo, hindi lang po konsepto, hindi lang po ideya, hindi lang po isang kilusan. Ang iniiwanan mo mismo ay yung Panginoon na nagligtas na sa'yo. Kaya nga, di ba, ano ibig sabihin ng church? Napag-usapan natin some weeks ago. Ano ibig sabihin ng church? Called out. Tinawag na. Called out once. Hinatak na. At yung nagkuha sa atin doon ay ang Panginoon natin, ang Diyos po natin. And so, sabi dito, grace is not a thing that God gives. Okay? Hindi lang po ibinibigay ng Panginoon sa atin na isang parang regalo lang na ganun-ganun lang. Ano sabi dyan? It is found in the person of Christ. Ang tinatalikuran po natin when we are legalistic ay si Kristo mismo. And so, we do not add anything. Okay? There's a big difference po dito. Si Paul, ang ginamit niyang Greek word po ay heteros. Ang sinasabi niya dito no another gospel ay hindi lang po hindi lang po siya ibang presentation ng gospel. Alam mo yung, tanong ko sa'yo, anong pagkakaiba nung apritada, ng mechado, ano pa? Ano saan ito papunta? Ha? Yung kaldereta, iba talaga yun. Ay, pwedeng example yan. Okay. Ano lang pagkakaiba ng mga yon? Yes, yung isa, manok. Yung isa, giniling. Yung isa, chinap-chap lang na parte ng baboy. Pero pare-pareho yun, pwedeng may green peas, pwedeng may carrots, pwedeng may patatas, pare-pareho pwedeng tomato sauce o kaya tomato paste. So, yung mga di nagluluto, anong pinag-uusapan nila? Okay. Okay. Ito yung sinasabi ni Pablo, hindi lang siya ibang paraan na mag-present ng gospel. How do we present the gospel ba? We can present the gospel using creation. Diba? O, gamitin mo yung creation, kasi kung walang creation, walang creator. Paano nyo pwedeng i-present yung gospel? You use the Romans road. Okay? Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23. How do you present the gospel? Okay? Pwede mong gamitin yung eschatology. Okay? Gamitin mo yung last days. You can present the gospel in different ways, pero it is still the same gospel. Sabi ni Apostle Paul, when you are practicing legalism, if you add anything to Jesus Christ, that's a different, another species of a gospel. And that is not the gospel of Jesus Christ. Kaya yung lagi ko nakukwento sa inyo, yung may nagsabi sa akin na, ay kinakailangan may mabuting gawa. Kinakailangan may pagsunod sa batas para ikaw ay maligtas. Ano, paulit-ulit ako, yun lang ang sagot ko lagi. Sabi ko, ay pasensya na po. Kahit pareho po Panginoong Jesus yung binabanggit natin, alam ko po na hindi ko kinakailangan tulungan ng Panginoon ko para iligtas ako. Kasi mahinang klaseng Diyos yun pag kailangan ko siyang tulungan. Mahinang Diyos yun pag hindi niya alam lahat ng kasalanan ko. Mahinang Diyos yun pag hindi niya kayang bayaran lahat ng kasalanan ko. Ang Diyos na sinasamba ko sa Biblia, kaya niyang bayaran lahat, nalalaman niya ang lahat, at may kapangyarihan siya sa lahat. Kayang-kaya niya yun.
So this is not just another variation yung problema dito ni Paul. A different kind talaga. This is not the gospel of Jesus. Okay? This is the gospel of plus. Kaya, it is not only a departure from the person of Jesus Christ, it is also a distortion of the promise. Papaano po? Pagdating sa verse 7, nabasa rin kanina, sabi doon sa verse 7, not that there is another one. Kinaklaro ni Pablo, hindi sa sinasabi kong may ibang klaseng gospel, ha? Okay? Sabi niya, but there are some who trouble you. Ibig sabihin, may mga nakapasok na sa church at maaaring nangangaral din sa church and want to distort the gospel of Christ. Yung salitang distort, ang ibig sabihin po nun, turning something into its opposite. Yan dito pala, okay? Turning something into its opposite. Tingnan niyo ako. Ano yung sea creature na ganyan lumangoy? Ha? Isa pa. Ano to? Ano yung ganyan? Opposite. Opposite. Anong connection sa sinasabi natin ngayon? Wala. Nabasa ko lang yung opposite. Naalala ko yung kwento na yan nung bata kami. Okay? Parang ganon. Walang connection. Okay? Walang kwenta. Okay? Yung pag naging legalistic ka, pag dinagdagan mo yung gospel, dinagdagan mo yung kapamaraanan kung paano ka maligtas. Okay? That is not another variation of gospel. It's totally a different gospel. May mga certain practices tayo na hindi naman masama. Okay? Katulad yung sinabi natin kanina, worship. Di masama, pero napakaganda manambahan. Importante yun. Commanded yun. Okay? Hindi naman masama na mag-ikapo at maghandog, mag-tithes and offering. Inutos sa atin ng Panginoon yun. Mabuting bagay yun. Hindi masama na maglingkod sa Panginoon. Mabuting bagay. Inaasahan ng Diyos, inuutusan tayo na maglingkod sa Kanya. Okay? At kung ano-ano pang bagay. Gayon pa man, ulitin ko lang, hindi natin tinutulungan ang Diyos para iligtas tayo. Yung anumang ginagawa natin, kagaya ng obedience, yung pagsunod natin sa Panginoon, that is a response sa grace. Tugon natin yun sa pagligtas sa atin. Pero hindi yun yung paraan ng kaligtasan natin mismo. Nakukuha po natin, klaro po sa atin ang legalism. Alright? Ano yung mga legalism? Yung, sa mga matatagal ng Christian dyan, ano yung legalism? Ha? Naku, bakit ganyan yung buhok? Christian ba talaga yan? Wala na. Ito na talaga yung buhok ko. Wala na. Yan na lang eh. Buti nga ngayon, medyo nag-relax tayo. Pero still, meron pa rin mga certain practice ngayon ng legalism eh. Ngayon, ang iniisip kasi nung iba, they want to be safe. Or yun nga, they want to improve the gospel. So pag pinaganda mo yung presentation ng gospel na manampalataya ka, plus, ito yung mga gagawin mo, parang mas maganda, mas banal, mas presentableng klase ng gospel. But again, that's not the good news na. That is not the gospel anymore. Kung paano ginagamit yung plus, okay, lalo na nung panahon po ni Paul, alright, it's Jesus plus circumcision. Kasi ayun yung paraan nga noong matandang tipan para malaman ng mga tao na ikaw ay nagpapasakop na. Okay? Kaso nga lang, yung circumcision, it's an outward appearance. Panlabas na nakikita ng mga tao. Kahit na halimbawa lang, nagpalagay ka ng krus sa noo, nagpalagay ka ng krus kung saan man sa dibdib mo, does that prove na ikaw ay talaga naniniwala kay Jesus? Whatever outward appearance yung ipakita natin, that is not an assurance of salvation. Kasi ang totoong kaligtasan, mamaya pagdating natin sa point number 3, it is by faith or through faith. Okay? Sa loob yan. In fact, dito sa atin ngayon, kung magiging totoo ako, hindi ko masasabi kung sino totoong mananampalataya. Hindi ko alam. Ayun yung hope ko. Ayun yung panalangin ko lagi sa Panginoon. Lord, nawa lahat ng nasa City Baptist Church, lahat ng nagpupunta, lalo na yung mga regular, kahit yung paminsan-minsan, biro lang. Okay? Lord, sana sigurado, we pray sigurado at klaro ang kaligtasan sa bawat isa. That's the prayer. But still, hindi ko masisiguro yun. Because salvation, yung pananampalataya, yung conversion, nangyayari sa kaluluwa, nangyayari sa isip. Nasa sa iyo. That's going to be your decision. Hindi na yun. Ang trabaho lang naman ng palataya, magbahagi ng salita ng Diyos. Magpakilala, magkaroon ng mga gawain, magkaroon ng Bible study, pag-aralan yung salita ng Panginoon. Yun yung trabaho, pero yung pananampalataya, trabaho mo yun. Trabaho mo yun. And today, kagaya ng mga nabanggitan natin, ano yung mga modern plus natin? Jesus plus church attendance. Hindi proof ng kaligtasan mo yung pag-church.
That's very important kasi diyan ka lalago, mas lalong maunawaan yung gospel, maunawaan mo yung kalooban ng Panginoon. Church attendance is very important. Okay? Relasyon mo sa Panginoon yan, but you don't add Jesus para lang masabi mo, yan, talagang ligtas na ako. Okay? Yung ating mga mabubuting gawa, ha? Pwede ba yung pastor hindi mananampalataya? Pwede kaya yon? Pwede. Sabi sa Matthew 7, may mga nangaral eh. Tapos sabi, impyerno. May mga deacons ba na pwedeng ma-impyerno? Mamaya, biro lang. Pwede. Ha? Hindi porket pastor, hindi porket deacon, hindi porket elder, hindi porket sobrang dami mo nang nagawang mabuting bagay na kasiguraduhan yun ang kaligtasan mo. So praise God, talagang nag-worship na ako kay Jesus. Amen, hallelujah. Tapos nakakagawa ko ng mabuti. Yan na, ligtas na talaga ako. Nope. Kasi yung napa-impyerno sa Matthew 7, gumawa rin ng mabuting bagay. Okay? Especially not religious traditions. At ano pang mga bagay na ginagawa po natin. In fact, alright, legalism is the very trap of many people na gustong kumilala sa Panginoon. Okay? Ano yon? Kasi legalism troubles the soul. It creates a merit system that no human can satisfy. Paano mo masasabi na enough na yung na-add mo kay Jesus? Enough na yung kabutihan, enough na yung church attendance, enough na yung tithes and offering, enough na yung mga bagay na ginawa ko sa Panginoon. Kailan masasabi na sapat na? Ang kaligtasan po natin, it's not a merit system. It's unmerited system. It's favor, unmerited favor sa atin po ng Panginoon. Lastly, sabi ko may program pa eh. Okay? We depart from the person of Jesus Christ if we believe on legalism, adding anything to Jesus. It distorts the promise, sisirain yung mismong message ng gospel. And we have to remember, there is this deliverance from the propitiation. Yun ang basa dyan, ha? Hindi propitiation, propitiation. Okay, ano ba yung propitiation? Pakahirap naman ng salita na yan. Basahin mo muna natin yung last verse na binasa kanina ni Sister Rowie. Sabi din sa verse 16, yet, sige, basahin natin, tapos ulitin ko yung mamay paliwanag. Okay, ready, go. Yet, we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no flesh will be justified. Yan. Okay, himayin natin ng konti. Yet, gayon pa man, sabi ni Pablo, alam nating lahat that a person ay hindi siya ma-justify. Ano bang ibig sabihin ng word na justified or justified? Okay, puntahan muna natin to. Yung justified, ang ibig sabihin po niyan, again, napag-usapan natin ito before, di ba? It's a legal term, legal contract, na ibig sabihin, declared righteous. It's as if the person has never sinned. Not at all. No trace of sin. Past, present, and future. Yan yung justification. Justified ang sinasabi dito ni Paul. Okay? Again, it's a legal term. Balik tayo. Okay. We know that a person, bawat isa sa atin, ay hindi siya na-justify or hindi siya nagiging matuwid by works of the law. Hindi dahil sa pagsunod sa batas ng Panginoon. Anong sabi? But through faith in Jesus Christ. Ulitin natin ha, ano sabi? Not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Kaya, anong sabi? Kama? So we also have believed in Christ Jesus. So dahil sabi ni Pablo, alam naman nating lahat, na hindi ka ma-justify, hindi ka ma-declare righteous sa pagsunod sa batas, kung hindi sa pananampalataya kay Jesus. Kaya sabi niya, so, nanampalataya kami kay Jesus Christ. Iyon ang sabi eh. Kama, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no flesh or no person will be justified. Grabe naman to si Pablo, paulit-ulit na naman. Okay? Okay. Justification is the very root, okay, of Christianity. Yung faith mo kay Jesus Christ, dyan yung pasimula ng pagiging alagad mo sa Panginoong Jesus.
At kung papansin ninyo, 3 beses paulit-ulit yung sinabi doon ni Pablo. Paulit-ulit na lang siya doon sa kanyang sinabi. Gusto niya talagang maunawaan ng mga tao doon sa Galacia kasi wala eh. May mga pumasok na eh. O, may mga tao na nagsasabi na, ay lumaki po ako sa church, so Christian na ako. Ha? Bibiruan kami ng isang gabi. Christian ako, bakit? Christian yung magulang ko eh. Namana ko yung pagkakristyano. Namamana ba yung pagkakristyano? Ay, paglabas mo ganon, sa sinapupunan ng nanay mo, I believe in Jesus Christ, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Pag nagsalita yung bata, pag lumabas sa tiyan, kumuha ka ng bawang tsaka ng asin, tiyanak yun. Hindi mo anak yun. Okay, biro lang. Okay. Hindi. Okay? Kaya paulit-ulit si Pablo doon kasi wala nakapasok na sa church eh. Pumasok na simbahan. Okay? And so, sinasabi dito ni Pablo na this is a divine law. This is not a suggestion that I am making. This is not optional. Jesus is the only Savior, nothing else. Okay? Kung minsan mag-iisip tayo, kung sigurado na kayo sa inyo pananampalataya, minsan mag-iisip, bakit ang hirap kaya sa tao na tanggapin lang na si Jesus lang yung salvation? Bakit nagdadagdag? Balagay ninyo. Actually, doon sa binasa ni Brother Nel kanina sa Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi doon? Lest any man should boast. Gusto kasi ng tao, laging meron siyang maipagmamalaki. Gusto ng tao laging may masasabi siyang, meron akong ginawa dyan. Maganda naman yung pag-iisip na ayaw mong libre na lang parate, ayaw mo na cargo ka na lang parate. Maganda naman yon. Pero kahit sa kaligtasan natin, gusto natin, Lord, may ginawa ako para maligtas ako. Totoo lang, sampal sa Diyos yun. Kulang yung ginawa ni Jesus, baka kapos ng kaunti, tulungan ko nga siya. What we're talking about here again is not a suggestion, it's not optional, okay? It's a divine law. And so, let me be clear, we are justified through faith. Yung faith, hindi ka naligtas sa pananampalataya, ha? Hindi yung pananampalataya. You are justified through faith. That is the instrument. Christ is the object. Siya mismo yung nakaliligtas. So, Jesus Christ lang. Now, let's go to this word. Mga nakaraan, nag-introduce tayo ng iba't ibang word. May justification, gets na. Nagets na yung sanctification. That's another or deeper word siguro for transformation. And now, we are going to introduce another word, propitiation. Ano ba yung propitiation? Mababasa mamaya, ikot natin yung sa Romans 3. Pero mababasa nyo yung ilang beses sa New Testament. Pagka propitiation, okay, ito po yung nakita kong pinakasimpleng paraan. Okay, para maging klaro sa atin. Propitiation means to appease the wrath of an offended party or to satisfy the demands of justice. Ayun yung keywords, appease or satisfy. So mayroong party, may being naggalit. Galit na galit. Naghahanap ng hostisya. And so the idea of propitiation is masatisfy or mawala yung galit na yon. Ano ba may Tagalog word akong naiisip eh? Yung kumalma o mawala. Okay? Yung pagkagalit na yon. Dahil ginawa yung isang bagay, merong ibinigay, nawawala yung pagkagalit. Kaya yung prayer ni Jesus Christ doon sa Garden of Gethsemane, Panginoon, kung maaari, huwag niyong pahintulutan, dumaan sa akin ang saro na ito. Because in the Old Testament, you call that the wrath of cup. Okay? Or sorry, the cup of wrath. Okay? Kaya sabi niya, huwag mo munang ibuhos, Panginoon, ito. Well, praise God, binuhos yung galit na yon. Pero yung galit na yon, hindi ibinuhos sa akin at sa iyo. Binuhos yun sa kanyang kaisa-isang anak. And so yung wrath ng Ama, yung wrath ng Diyos sa kasalanan, binuhos kay Jesus Christ, and sa sacrifice si Jesus, yung kanyang death, yung paghihirap niya, it satisfied the anger. Okay? Nawala, naibsan yung galit ng Diyos dahil nabayaran na, natapos na. It is finished. Nakuha? Meron bang gawa mo at gawa ko na pwede maging propitiation? Wala. Ha? Hindi yun yung tipong nagkagalit kayo mag-shota tapos magdadala ka ng peace offering. Ha? Hindi yun yung ganon. Itong usapan na ito, merong krimen na nagawa. Meron na labag na batas. Mabigat na mabigat. Ninakawan ka ng 700 billion.
tapos sinabihan ka ng sorry, sige na nga, okay na yun, cute ka naman eh. Hindi siya ganun. Kinakailangan ma-satisfy. And Jesus did that very thing. Sabi sa Romans 3:25, whom God, person ha, whom God put forward as a propitiation by His blood, obviously talking about Jesus Christ, to be received by faith. So maraming salamat, binigay ng Diyos yung kanyang anak bilang propitiation, okay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pamamagitan ng dugo, kinakailangan lang natin tanggapin by faith or through faith. That is the very instrument. And so Jesus Christ, He lived the life we could not live and died the death we deserve. Kinuha yung dapat na para sa atin, nilagay sa Kanya. Yung para sa Kanya dapat na mabuti, iniligay sa atin. Okay? He lived the life we could not live and He died the death we deserve. Okay? Si Jesus Christ ang ating propitiation. Nasabi dyan, the one who turned away God's wrath by taking it upon Himself. We are almost going to close. Pero, let me quote yung sinabi ni John Stott. Sabi niya, if you add anything to Christ, you lose Christ. If you add anything to Christ, you lose Christ. The gospel is Christ alone plus nothing. Alam nyo, kung minsan, may mga tao ako nakakakwentuhan na kahit tagal nila na church o kaya ilang beses na nakapag-Bible study, nag-aaral na talaga kami ng Bible, lalabas pa rin talaga yung question nila na talagang ligtas na ba ako? Sapat na ba yon na nagiging palangit ako at napatawad na lahat ng kasalanan ko? Sapat na ba yon? Ano? And I would say that's a valid question. If you are that very person right now, magpatuloy ka lang kapatid. Okay? Continue seeking. Siguraduhin at siguraduhin mo pa rin. Be like the Berean believers na they listened, umuwi, then nag-aral sila to make sure na tama yung kanilang narinig. And later, they believe. Alright? So if hindi pa ganun ka-clear, we can talk about it, but please continue na maging seeker ka talaga ng Panginoon. Okay? Nasabi dito, if we believe that our goodness contributes even 1% to our salvation, ano sabi dyan? We have robbed Christ of the 1% ng kanyang glory. Kahit sa tingin mong katiting na nagkaroon ka ng part doon sa iyong kaligtasan, ninakawan mo ng luwalhati ang Diyos. Pwede bang kuhaan natin ng credit ang Diyos? Pwede ba yung iba sa'yo? Ha? Ano sabi ng Bible? Isaiah 42:8. I am Adonai, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. No. Hindi ko ibibigay yung credit kahit kanino. Akin lang to. Isaiah 43:11. Uy! Amen naman. Ligtas ka na. Good works. Pero lang. Hanggang na. Okay? Di niya bibigay. Isaiah 43:11. Kung na nasulat, nalala ko na, sabi niya gano'n na, I the Lord, and there is no other Savior. Wala nang ibang tagapagligtas, wala nang ibang nagliligtas, kung hindi ako lang, sabi ng Panginoon. Siya lang. Klaro na? Okay? So, ibig sabihin niya, Pastor, di na kami maglilingkod sa Panginoon? Hindi na kami mag-obey sa Panginoon kasi hindi naman pala obedience kaligtasan? Uulitin ko, that is your response. Obedience sa commands ng Panginoon is the response to grace. That proves na mayroon ka talagang faith after mong ma-save. Okay? And that's for you. Obedience is for you. Ang ganda kanina ng Discovery Class. Ang ganda ng mga share naman. Ang ginagawa namin sa Discovery Class is Discovery Bible Study. O, tinuturuan natin na lahat makapag-Bible study ng kanong kapaparaanan. Encourage everyone na makapag-join kayo para you can do that kind of Bible study because anyone can do that. Kasi ang gagawin mo lang makikinig, magtatanong. Yun lang ang pinakagagawin. Ang ganda ng mga shinare kanina, obedience, trust, ay doon mo mas lalo nakikilala kung anong kayang gawin ng Panginoon. Anyhow, alright, let me close with this, na kung saan, many Christians even today, we are, ginamit ka rin ni Brother Nel, burnt out. We are exhausted. Bakit?
we try to sustain our salvation. We try to maintain our own salvation. Kaya nakakapagod. Sinusubukan mong maging sigurado sa kaligtasan mo. At hindi natin magagawa yon. Ito iniisip natin, we think that if we have a bad week, hindi ka nakapag-devotion, hindi healthy yung prayer life mo, hindi ka nakapag-share ng gospel, those are all very good things. Then ang inisip natin kung minsan, now, God loves me less. Hindi na ako ganun ka-love ng Panginoon because I am not very obedient this week. Okay? Ang totoong magulang, alright, it does not matter kahit nakapag-disobey ka pa nga tayo Remember the prodigal son? As long as we are ready to come back with open arms, He receives us. Yung nabasa kanina ni Deacon Ray, di ba? Kahit na paulit-ulit na, pati yung kakulitan natin, He is so patient. Di ba? Ano pa sabi na We think that if we pray more, kung talagang napaka-obedient natin with our prayer life, dami nating ministries, nangyari, God is more obligated na ngayon to bless us. It's also not true. Not everyone who is quote-unquote blessed are obedient sa Panginoon. Okay? Not true. And so, let's test if we believe on the gospel of plus. Let's test. Are you resting kung ano yung ginawa ng Panginoon? Or baka mamaya, you feel like you must do something? Is your identity rooted sa performance mo or sa promise ni Jesus? Yung kaligtasan mo, depende sa'yo o depende sa Diyos? So, here's my challenge for everyone. By the way, we are not going to have a discussion today because we have a short program for our mothers. If this week, whenever papasok sa isip mo, you are pressured, okay, to earn God's favor, okay? Pause. Stop. When you hear those lies, speak the truth. Papalitan natin. Okay? When you look at your sin, look to the cross. You remember the cross, not your sin. Alright? When you look at your failure, look to His resurrection. Tapos na. Natapos na. Tetelestai. It is finished. Natanggap na yung propitiation. Anong assurance ko? Resurrection. Okay? And let me end with this. Okay? Hindi ko pala nailagay. I thought na may nailagay ako dito. Ay, nabaligtad ko yung slides. Okay. Kapag pumasok sa isip mo yung idea that I must perform, I need to be busy. Kinakailangan may ginagawa ako para acceptable ako sa Panginoon. Palitan mo. He has performed. I do not need to perform para maging acceptable because He has already performed. Let me close with this statement. We are not a people trying to reach God through a ladder of rules. Di ka naglalagay dyan ng dugtong-dugtong na performance mo para makaabot ka sa langit. In fact, hindi mo kakayanin yun. And so, we are a people who have been reached, past tense, reached by a God of grace. Because we could not get up to His, He went down to our level. Ginawa na, tapos na yung trabaho na yon. Let's pray.